Ang galing ng arkitekto dati. Imbis na hollow blocks ang gamit, sila unan kasi puro tisa, bricks. Pagpasok nyo, tsak, pababa kayo. Malaman naman natin kung matibay o hindi. Mauna ka. Ano pa? Jordan. Gandang hapon po. Dito po tayo sa Juan Lunay Street, corner Muelle de Industria, tapat ng Pasig River. Ang harapan namin is BI, Bureau of Immigration at Esplanade. Ganda ng view dito. Ang ganda ng view po dito. At nandito po tayo, nakatayo po tayo sa baba ng El Hogar Building. Ang El Hogar po, dati po napaka-kontrobersiya itong issue kasi ito isang lumang building, panahon ng umabot ng Spanish, Amerika, ang dami po nawasak na building. Ngunit ang El Hogar, manatili pa rin po nandito kahit na-condemn na po siya, pero buo pa rin. Nandito pa rin siya sa Juan Luna Corner, Muelle de Industria. Ito po ay isang regalo dati ni Antonio Milien Pavia sa kanyang asawa, si Doña Margarita Sobel de Ayala. Swerte po natin, bahay ni Ayala. Papasukan natin po, titignan po natin yung itsura ng dating naging embassy rin po ng Belgium, naging embassy rin po ng France na nandito po. Katabi po natin, isa rin pong lumang building. Siya po ay the First National City Bank of New York. At kahilera po rin nito, may makita kayong Cafe 1919 or Cafe 1919. Dating the First Shanghai Bank in the Philippines. First Hong Kong Shanghai Bank in the Philippines. Kaya puro lumang gusali po nandito. Ngayon, since nasa Distrito 3, nasa ating distrito, at ito po, naging kilalang-kilala itong building. Until now kasi, ayaw pa gibain. Isa po sa ating, pwede sabihin natin na kultura, manatili ang heritage para pagkilala sa ating kultura. Ito yung lumang building, the first Filipino building. Nandito pa rin. Pero lagi po natin napapanood, lagi po natin nababalitaan sa mga news na hindi pinayagan. Dati nag-aaral pa ako, laking kontrobersya dito. Kaya gusto po natin ngayon ipakita sa ating kadistrito kung ano po yung laman, kung ano po yung nasa loob. Kasi usually makita mo tourist guide, halos hanggang sa labas lang, yung turo, istorya nito. Pero what's inside, walang siguro mga dating nakapasok, dating embassy kasi, alam nila, pero sa panahon ngayon, lahat na mga Gen Z, mga bagong henerasyon, hindi po nila alam kung ano na sa loob. Kaya ito po, samahan ko na po kayo sa loob para makita natin po kung ano sa distrito natin na mahalaga po na ginawang heritage po sa ating kultura para makita po natin kung ano po nasa loob. Tara, pasok na tayo! Ito. Ang laki sa loob dito. Sayang hindi nagagamit na. Kasi hindi pa rin pinayagan, nagibain. At ito po. Halos ubos na rin kung may mga kahoy diyan, mga frame ng pinto. Palagi ko nakuha na rin. Pero ito yung unang struktura, kung ano design. Ang galing ng arkitekto dati. Ang ganda ng design. So, unti-unti, akitan na natin. Hi, Manong. Hanggang anong palapag? 3? Ito sa taas, yung parang court na yun. Okay. Wow. Ito yung mga lumang... Ito yung mga lumang sahig talaga. Yung sa hagdanan. Original pa. Mga dating design. Ang lalaki ng mga kwarto. Dating ginawa rin kasi ng opisina, embahada. Ito yung itsura.
Sayang. Ang laki, pero hindi na pwede gamitin. Ito po yung sinasabi ko, lumang-luma na. Yung bato. Wow. Okay, dati rin kasi, ito rin kasi nagsilbi sa isang kooperatiba na nagpapautang sa mga gusto mong patayo ng bahay at negosyo. Nung araw na yun, tagal. So siguro ito na yun. Loan Deposit Mortgage Home Building Administration. We accept subscription for paid up stocks investment special ordinary. Pero dati, nung sila unan, ito isa sa parang ahensya cooperative to na nagpapautang sa mga papatayo ng bahay tsaka magtatayo ng negosyo. Ano yun Masa-search po natin sa Google. Ito po, elevator. Pagpasok nyo, tsak, pababa kayo. Isang floor lang. Hindi. Ito yung elevator. Okay. So, ganda. Dati mga lumang building, palaging gitna. Meron silang open area para hindi mainit. Lumang tiles. Tignan natin view. May mga tayo lang. Pasig River. Esplanade. Sarap hangin dito. Yung puno ng niyog, makita mo, lakas ng hangin. Ang ganda ng view. Ating building, puro high ceiling. Galing, ganda. Okay. Siguro ito mga kesame na siguro. Marami dito, tayo ng pusa. Aso at pusa na nakatira dito. Ito na itsura. Tapos siguro, parang fire exit na rin yung stairs na. Kasi sa gawing kanan, may hagdanan din ulit. Ito mo, ginawa niyo yung SMDC. Diba? May gitna siya. May gitna na siya na parang open area na high ceiling para pag pumapasok hangin, presko. Hindi talaga diretso building lang. Okay. Nasa third floor na tayo. Original sector. Oo. Ito flooring na, Ponzi. Ha? Original. Ang ganda pa oh. Etong side, may hagdanan pa rin. Ha? Basketball court. Basketball court? Manunod nga kami ng basketball Oo. Ito, nasa kabilang side tayo. Kabilang kasi hagdanan. Ito itsura ng loob ng El Hogar. El Hogar stands for House of Tahanan ng Tahanan. Umaga, stands for tahanan. Yan ang ibig sabihin ng El Hogar. Yun lang, hindi ko alam kung salitang Espanyol o ano. Pero yun ang ibig sabihin nun. Ang ganda sana. Kung buhay, kaya lang nakapasok mo. Hindi, first time. Ako, oo. Ito yung culture basketball court. Basketball court? Original o bagong gawa lang?
Yung office. Kapit ko lang, dito lang ito eh. Okay. Dito ginawa. Ingat ah. Ingat kayo. Ito, palagay ko, gawa na to. Basketball court. Wooden floor. Wooden yung flooring niya. May half court na basketball court. High ceiling pa rin. Ang ganda. Instead na hollow blocks. Oo. Hindi hollow block. Ito pa din nila. Imbis na hollow blocks ang gamit, nung sila unan kasi puro tisa, bricks. Puro bricks. Yung mga iba na tibag. Puro bricks ang laman. Ito, pangalawang elevator. Pangalawang elevator. So, kabilaan, may hagdanan. Tapos, itong side, pag diretso ka, kumanan ka, may elevator din isa. Yan. Dalawang elevator. Katabi ng fire exit. Ito na yung fire exit. Yung mga salamin, puro lumang klase pa. Yung salamin, tiyak lumang itsura pa rin. Mga silaunan pa rin. Kasi ibig na ganun salamin, sa antique store na lang makikita. Yung mga bago kasi katulad ng sa baba. Pero yung maluma ganito, parang glossy. Sa junk shop na lang makita ng ganyan. Oo. Nagtatago. Oo. Nagtatabi. Sa pinaka... Hindi na tayo kakayati. Ito, may isang palapag pa, papuntang pinaka-rooftop na. Kaya lang, alanganin ako umakyat sa bigat ko kasi kahoy. Kaya sorry na lang. Pero ito yung way na papuntang pinaka-taas. Sayang, May fire exit din eh. nag-alanganin kasi ako dito sa kahoy. Sobrang luma na kasi. Ito, pwede ito. Pero mukhang matibay ah. Delikado rin. Baka bibigay. Kalawang. Ha? Ito, pwede hanggang dyan lang. Malaman naman natin kung matibay o hindi. Mauna ka. Dito kayo mo umakyat dito? Hindi Hindi na sinusubukan kami yata. umakyat yun. Kasi muntik na kami naglag dyan. Bakit? Ang tibay ah. May mga butas na sir. Ito, pwede pa yan. Oh, Pagdating pwede. doon sa kabila. Kabila? Hmm. Saan kabila? Ganun. Pinakabila. May paganon pa. Hindi pa kaliwa pa yata. Oh, may kaliwat kanan pa. Okay, okay. Pinakalabas niya yun. Ay, atras. Atras. Nakakakuha na yan. Atras. Delikado na yan. Kahoy lang. Kahoy na yan. Yung ano dyan? Hindi, Oo. kasi dyan. Pero kasi yung isa dyan. Ito kahoy pa rin. Lahat? Ito hindi. Pag yan sir, baka bibigay yan. Okay, buti na lang. Oo pa na ito. Ha? Buti na lang maalalahanin si Manong. Pwede, nahulog na ako. Puro kahoy na. Kahoy. Kagaya nito, high ceiling po to. Isang palapag pero kaya gawing dalawang palapag sa loob. Pero puro kahoy na, hindi na kami pumasok. Sobrang luma na. Mga matibay pa naman siguro. Kaya lang puro kahoy, safety na lang para hindi na pumasok. Pero itong mga tisa, oh. Imbis na hollow blocks, tisa dati. Ito yung itsura ng El Hogar. Yan. Sayang. Ang ganda naman design dati. Hindi siya basta pader lang. Talagang pinibigyan ng design. Yan, lahat to. May design. Ang laki. Mga lumang bahay, maaliwalas po. Dito, direkta. Sa taas yung liwanag tsaka hangin.
Kabila, ganun din. So yung ginitna lang hagdanan, left and right, puro maaliwalas. Ano ba pa? Jordan. Ba't yung sila dyan? Sabi ko siya, anong dala sila? Kapal pa rin ng bakal. Dilaw. Kapal pa rin ng bakal. Ano dapat dati din ngayon, ganyan na lang yung nilalagay na Oo. corner. Ito dati yung ano na. Ganda. Nandito po tayo sa El Hogar, pero hindi tayo galing sa sunog. Lumang bahay lang. Lumang struktura, lumang gusali. Ito po ang El Hogar kasi po na-turn over po sa yung bagong bumili. Siguro yung pag-alis nung una, kinuha yung mga pwedeng ibenta, mga kahoy na luma. So makita natin maraming mga tinanggal na. Dito sa loob, may 3 po tayong elevator, lumang elevator. May 3 rin po na stairs, hagdanan, paakit sa taas. Hanggang 4th floor lang siya. Pero doon sa 4th floor, may isang stairs. Pag akyat, kahoy siya, okay pa naman. Pero kailangan pang kumanan na another kahoy na stairs. Pero medyo in-advise na kami ng guard, delikado na kasi nung umulan, nababad na rin siya. Medyo mahina na kaya hindi na kami umakyat. Pero anyway, ang gusto ko lang kumaga ihatid sa inyo, nakapagpasok po tayo sa isang kilalang kultura at heritage ng District 3 na nakikita lang po, halos lahat po, araw-araw makikita nyo dumadaan dito, lalo ng mga taga San Nicolas, pagpapasok ng trabaho, lalo na pag dumadaan dito sa tabing ilog ng Pasig River, talagang nakikita po natin to. Pero walang nakakaalam kung ano po itsura sa loob. Ito na po. Ito po yung nasa loob. Mapalad po tayo. Pinabigyan tayo ng may-ari na umikot dito, nagtiwala sa atin para makita, ma-share natin sa ating mga kadistrito or kahit na mga hindi taga Manila. At magpapasalamat ako sa may-ari. Hindi ko na po banggitin ang pangalan pero thank you very much po sa inyo. At ito po, sa District 3 natin, pinagmamalaki ko, marami tayong mga kultura na iwan nung silaunan. Kaya nakakahinayang po pag nakikita natin may mga bagong high-rise building, ginigiba yung mga lumang building.
Actually, sobrang nakakahinayang. Ako kasi hindi ako pabor sa mga high-rise. Kaya lang gawa sa panahon, dumadami ang tao, hindi natin mapipigilan. Kaya kung anong dumarating, kung anong mga na-approve sa taas, tayo po ay sumusunod. Pero nahinayang po ako sobra kasi katulad mga ganito, sana ma-restore o kaya magawa natin ng paraan. Lalo na tulad nito, pribado na kasi hindi ko lang alam kung ang national government tulad ng nagpupigil si National Historical. Sana may paraan sila mag-ambag or whatever, makipagtulungan sa may-ari ng building para hindi porke condemn, naghihintay na lang na bumagsak. Sana may paraan lang kung sana maayos to ng konti para yung mga pang-turista ba, para mga taga-ibang lugar, mapagpasyal din, makita rin. At least, tignan nyo lang ninyo kung malinis lang to. Kung lininis lang to, imagine nyo lang, lagyan nyo ng table, pang coffee. Meron doon, nagsaserve ng may coffee bar, nandyan. Tapos, kunting ilaw lang, paggabi, tignan nyo kung gaano kaganda itong lugar na to. Maaliwalas, hindi siya masikip. Kaysa pupunta tayo ng coffee shop na masikip, siksikan lahat, yung iba nasa kalsada. Ito, kung inayos talaga, ang daming lugar na pwedeng pag malaki na Distrito 3, hindi lang Distrito 3, ang Maynila po. Mga kadistrito, kapag meron po kayong alam na mga lumang gusali, mga historical, mga heritage na pwede nyo i-share sa amin na kung saan namin pwedeng puntahan, kapag bawal, papakiusapan namin ng may-ari, katulad nito, pinakiusapan namin ng may-ari, pinahintulutan naman tayo na silipin ang kanyang gusali sa loob. Yung kung meron kayong alam na pwedeng puntahan, pakishare lang po para sikapin namin para makapunta at ma-video natin, may share po natin sa ating mga kababayan, hindi lang kadistrito. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maghanap pa rin po kami kung anong mga magandang i-share sa inyo na para makita ng ating mga kadistrito, Manila at pwede ipagmalaki sa mga hindi taga Manila. Kaya maraming salamat po. Yun lang, sana mag-follow lang po kayo sa inyong Big Brother na Distrito 3, Jeff Lau po. Maraming salamat po.